Tahimik na nakaupo si Lolo Ernesto sa lumang silyang yari sa Nara na matagal na niyang kasama mula pa nang siya'y malakas pa. Ngayon, sa edad na 72, ramdam niya ang bigat ng pangataon at higit sa lahat ang kirot ng kanyang kapansanan. Minsang magaling na arkitekto, siya ang nabisenyo ng ilang gusali at bahay sa kanilang bayan. Subalit matapos ang aksidenteng tumama sa kanya, isang pagkadulas mula sa hagdan habang binibisita ang isa sa mga proyekto, naging limitado na ang kanyang galaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na at ang kanyang mga tuhod ay bumibigay sa bawat hakbang. Sa mga panahong dati, siya ang haligi ng pamilya. Ngayon ay tila naging anino na lamang siya sa kanilang bahay. Kung dati ay siya ang nilalapitan ng mga anak para humingi ng payo, ngayon ay siya na ang lagong nakatingin mula sa malayo, tahimik na nakikinig habang abala ang lahat sa kani-kanilang buhay. Pa, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako, sabi ng panganay na si Carlos, isang negosyante. Hindi man lang ito lumingon nang makita ang ama sa sulap. Opo tatay, may mga darating na kliyente si Rolando. Baka hindi kami makabalik mamaya. Dagdag naman ni Verna habang nagsusuot ng alahas at pabango. Si Lucio, ang bunso, ay tila walang gana. Pa, may lakad ako kasama barkada. Bukas na lang tayo mag-usap. Tanging tango na lamang ang naging tugon ni Ernesto. Ayaw niyang iparamdam sa mga anak ang bigat ng kanyang damdamin. Ngunit sa loob-loob niya, bawat salitang binipiwan ng mga anak ay parang maliliit na karayom na tinutusok ang kanyang puso. Kung dati ay siya ang sentro ng kanilang tahanan, ngayoy parang dekorasyon na lamang siya. Naroon ngunit walang nakapapansin. Minsan, tinangka niyang kausapin ang kanyang mga apo. Inigo, kamusta ang pag-aaral mo? Mahinahon niyang tanong sa panganay na apo. Okay lang po, Lolo. Pero may online game ako ngayon. Pasensya na. Ang isa namang apo, si Carla, ay walang ganang sumagot. Busy po ako sa project. Next time na lang po, Lolo. Napabuntong hininga si Ernesto. Kung dati sabik ang mga batang ito sa mga kwento niya tungkol sa arkitektura at kung paano gumagawa ng plano para sa isang bahay, ngayon ay tila wala nang may interes. Unti-unti siyang nilalamo ng tanong na paulit-ulit sumasagi sa isip niya. May halaga pa ba ako sa pamilyang ito? Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang lumang kama, narinig niya ang tawanan ng mga anak sa sala. Pinag-uusapan nila ang mga plano sa negosyo, mga kontratang kailangang laddaan, at mga materyales na kailangang bilhin. Walang ni isang banggit tungkol sa kanya. Kung buhay pa si Mama, siguradong natutulungan niya ako sa pag-aalaga kay Papa, bulong niya sa sarili. Mula nang pumanaw ang asawa niyang si Leonora, tila tuluyan na siyang naiwan. Kinabukasan, sinubukan niyang bumangon ng mag-isa. Umabot siya sa lumang mesa kung saan nakapatong ang kanyang mga gamit. Mga lapis, patel at ilang pang luma niyang plano. Nanginginig ang kanyang kamay habang gumuhit ng ilang linya. Kahit hirap, gusto pa rin niyang maramdaman na may silbi siya, ngunit biglang dumating si Carlos. Pa, bakit ka pa gumuguhit? Hindi mo na kailangan yan. Magpahinga ka na lang, malamig na wika ng anak. Hindi na siya nakasagot. Sa halip, tahimik niyang isinara ang papel at tinignan na lang ang mga linyang hindi natapos. Minsan ay sinubukan niyang lumapit kay Verna. Anak, baka pwedeng samahan mo akong maglakad sa labas. Namimiss ko na ang hangin sa parke. Ngunit agad siyang tinanggihan. Pa, wala akong oras. Maraming inaasikaso. Baka si Lucio na lang. Nang lumapit naman siya kay Lucio, ang sagot ay, Pa, wag muna ngayon. Hindi ko kaya yung alalayin ka palagi. Ang bigat pa ng pakiramdam. Para bang dinurog ang puso niya sa mga salitang iyon. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong naging malungkot ang kanyang mundo. Ang mga apo ay walang panahon at siya naroon lamang,
isang lolo na tila wala ng saysay sa kanila. Isang gabi, kausap niya ang kanyang sarili sa dilim. Ernesto, para saan pa ang buhay mo kung pamilya mo mismo'y tinalikuran ka? Ano pa ang halaga mo sa mundong ito? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at ramdam niyang lalo siyang napapalayo sa mga taong inaasahan niyang magmamahal sa kanya hanggang huli. Ngunit sa kabila ng lungkot, may kaunting lakas na nanatili sa kanya. Pinanghawakan niya ang alaala ng kanyang kabataan, ang mga proyektong kanyang natapos, at ang pagmamahal ng kanyang yumaong asawa. Alam niyang hindi siya ganap na wala. Ngunit sa oras na iyon, wala siyang kasiguraduhan kung may lugar pa ba siya sa piling ng mga anak. At doon nagsimula ang lalong mabigat na tanong sa kanyang puso. Isang tanong na magtutulak sa kanya sa mga susunod na yugto ng kanyang buhay. Kung wala na akong halaga sa kanila, kanino pa ako may halaga? Isang hapon, nagtipon ang tatlong magkakapatid sa bahay ni Verna. Nakaupo sila sa mahabang mesa na dati siksikan sa tawanan tuwing may handaan. Ngunit ngayon, ang bawat upuan ay tila puno ng bigat ng mga salitang kailangan nilang bitawan. Si Lolo Ernesto ay nasa kanyang silid, hindi alam na pinag-uusapan siya ng mga anak. Hindi na pwede ito, Carlos, unang bungad ni Verna, nakataas ang kilay habang humihigop ng kape. Araw-araw na lang may inaalala tayong problema. Hindi ko na kayang alagaan si Papa dito sa bahay. Si Rolando nga palaging nagrereklamo. Sumabat si Carlos, nakasandal at hawak-hawak ang cellphone habang nagbabasa ng mga mensahe mula sa kanyang negosyo. Alam mo, Verna, tama ka. Hindi na talaga praktikal. May sarili akong kumpanya na kailangang asikasuhin. Hindi pwede na bawat oras tatawag ang kasambahay para sabihin na daba na naman si Papa. Hindi na ako makafocus sa trabaho. Sa isang sulok, tahimik si Lucio, nakatungo at naglalaro ng lighter na parang wala sa sariling mundo. Bakit sa akin niyo ipapasa? Wala nga akong trabaho. Hirap na ako sa sarili ko. Kung ako pa ang mag-aalaga, baka pati pagkain ko kulangin, mariin niyang sagot. Nag-angat ng tingin si Verna, halatang naiinis. Kaya nga ikaw ang dapat mag-alaga, wala ka namang ginagawa buong araw. Hindi ba't malaking tulong din yan kaysa pabigat ka rin sa pamilya? Nag-init ang ulo ni Lucio. Aba, ikaw nga itong may malaking bahay at may asawang abogado. Dito na lang si Papa, may maid naman kayo. Hindi ba? Hindi payag si Rolando, singhal ni Verna, sabay hampas sa mesa. Nandidiri siya kapag nakikita si Papa na hindi makalakad ng maayos, lalo na't dumadalaw ang mga kliyente dito, nakakahiya sa imahe namin. Nabailing si Carlos at tumayo para kumuha ng tubig. Obla kayo Montalo. Ang punto lang, wala sa atin ang gustong mag-alaga. Kung tutuusin, ang gastos ni Papa sa gamot at pagkain umaabot na ng 1,000 kada buwan. At kanino ba napupunta ang gastos na yun? Sa akin, ako palaging nagbibigay. Oy Carlos, balik ni Lucio. Huwag mong ipagyabang. Tatay natin yon. Natural lang na tumulong ka. Mayaman ka naman. Ngumisi si Carlos, malamig at may halong panguuyam. Natural sa inyo, sana hindi puro salita lang ang ambag. Ako ang nagtataguyod, pero ako rin ang nagbabayad ng stress. Hindi na tama. Muling natahimik ang kwarto. Tanging tiktak ng orasan ang maririnig. Hanggang sa muli, si Verna ang bumasag ng katahimikan. Kailangan natin ng solusyon at kung hindi natin kakayanin dito, dapat may ibang lugar na pwedeng pansamantalang paglagyan kay Papa. Nagtaas ng kilay si Lucio. Anong ibig mong sabihin? Yung tipong iiwan natin siya? Hindi naman iiwan, mabilis na sagot ni Verna. Dalhin lang natin siya sa isang baryo. May kakilala ako roon na nagsabing mura lang ang upa ng maliit na kwarto. Doon muna siya habang iniisip natin ang mas maayos na plano. Napakunot ang noo ni Carlos, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagpayag. Kung pansamantala lang, baka iyon na nga ang pinakamainam. At least,
may ibang taong pwedeng magbantay sa kanya roon. Nagkibit-balikat si Lucio. Kung pansamantala, sige. Pero tandaan nyo, wala akong panggastos. Bahala kayo sa lahat ng bayad. Tumayo si Verna at maglakad papunta sa bintana. Ayusin na natin to bago pa lumala. Baka bukas makalawa, mas malaki pa ang maging gastos kapag nagkasakit siya ng matindi. Sa baryo, tahimik. Baka mas mabuti iyon sa kanya. Sa mga sandaling iyon, parang mga bangkay na walang damdamin ang tatlo. Wala ni isa man sa kanila ang nakaramdam ng bigat ng desisyong binagawa nila. Para bang isang kontrata lang ito sa negosyo. Isang kasunduan na hindi nila nakikitang nakataya ang puso at kaluluwa ng kanilang sariling ama. Ilang sandali pa, dumating si Rolando, asawa ni Verna. Suot ang mamahaling suit, mumisi siya habang inaabot ang susi ng sasakyan kay Carlos. Ano, napag-usapan niyo na ba? Hindi na ba dito titira ang matanda? Tumango si Verna. Oo, may plano na kami. Sa baryo na muna siya. Good, malamig na sagot ni Rolando. Mas mabuti iyon. Hindi bagay ang itsura niya dito sa bahay. Napayo ko si Lucio. Pilit na itinatago ang kunot sa kanyang noo. Kahit pasablay siya sa buhay, kahit pamahina, naramdaman niya ang kaunting kirot sa sinabi ng bayaw. Ngunit hindi siya nagsalita. Mas pinili niyang manahimik kaysa makipagtalo. Kinabukasan, pumunta si Carlos sa silid ng kanilang ama. Tahimik si Ernesto habang pinagmamasdan ang anak. Pa, bungad ni Carlos, may naisip kaming maganda para sa iyo. Dadalhin ka muna namin sa isang lugar na mas tahimik, mas presko ang hangin. Baka mas gumaan ang pakiramdam mo roon. Nagulat si Ernesto, nadangat ng ulo. Anak, bakit naman kailangan pa? Para lang sa ikabubuti mo pa, pansamantala lang. Pagsisinungaling ni Carlos habang iwas ang pining. Hindi na nakapagsalita si Ernesto. Tahimik siyang ngumiti. Bagaman ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang salitang pansamantala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit pinili niyang maniwala. Habang nag-aayos si Verna ng ilang gamit sa lumang bag ni Ernesto, narinig pa niya ang mga anak na nagtatawanan sa sala, pinag-uusapan ang kani-kanilang plano at negosyo. Doon niya muling naisip ang tanong na ilang ulit nang bumabagabag sa kanya. May halaga pa ba ako sa kanila? At sa gabing iyon, bago siya tuluyang mahiga, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka totoo nga, baka mas mabuti sa kanya ang baryo. Hindi niya alam na iyon na ang simula ng kanyang pinakamabigat na paglalakbay. Maagang gumising si Carlos at Verna kinabukasan. Habang abala si Verna sa pag-aayos ng mga gamit ni Ernesto sa isang lumang bag, si Carlos naman ay nagmamadaling nagpaalam na may meeting pagkatapos. Pero alam nilang pareho kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang pag-alis. Isang plano na hindi kailanmang dapat marinig ni Ernesto. Verna, siguraduhin mong dalhin ng pagkain at tubig. Baka sabihin pa nilang pinabayaan natin. Mahina, ngunit malamig na sabi ni Carlos habang nakasilip sa pintuan ng silid ng kanilang ama. Tumango si Verna, bagamat may kaunting alinlangan sa kanyang mga mata. Oo na, pero sana hindi niya agad mapansin. Ayokong umiyak si Papa sa harap ko, hindi ko kayang makita iyon. Hindi tayo dapat magpahina, ito ang tama. Madiin na sagot ni Carlos, pilit na pinapatatag ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Ernesto mula sa kwarto, nakasuot ng lumang barong na siya mismo ang nagpatahi noon. May bahid ng pag-asa ang kanyang ngiti. Carlos, Verna, saan niyo ako dadalhin? Ang sabi niyo, doon daw sa mas tahimik na lugar. Oo pa, sagot ni Verna, pilit na nakangiti. Magugustuhan mo roon. Malinis ang hangin, mas mabuti para sa kalusugan mo. Sumakay silang tatlo sa kotse ni Carlos. Tahimik ang biyahe. Tanging ugong ng makina at kaluskos ng gulong sa kalsada ang maririnig. Si Ernesto ay nakatanaw sa bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyang naglalakad, mga batang naglalaro,
at mga matandang magkasamang naglalakad sa gilid ng daan. Napabuntong hininga siya. Iniisip kung bakit sa kabila ng kanyang sakripisyo noon, ngayon ay tila hindi siya bahagi ng ganitong mga simpleng tanawin ng pamilya. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating nila ang isang liblib na baryo. Ang kalsada'y makipot at halos walang dumaraan kundi ilang tricycle at kariton. Doon, dahan-dahang huminto si Carlos sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating nila ang isang liblib na baryo. Ang kalsada'y makipot at halos walang dumaraan kundi ilang tricycle at kariton. Doon, dahan-dahang huminto si Carlos sa gilid ng kalsada. Pansamantala lang ito, may makakasama ka naman dito. Magugustuhan mo ring pagtagal. Ibinaba niya ang bag kasabay ng isang plastik ng tinapay, 2 bote ng tubig at ilang delata. Unti-unting nabura ang ngiti sa mukha ni Ernesto. Ramdam niya ang malamig na hangin, hindi dahil sa panahon, kundi sa bigat ng katotohanang dumarampi sa kanyang puso. Verna, Carlos, bakit dito? Hindi ba't sabi niyo ay may tutuluyan ako? May darating namang dito na pwedeng tumulong sa'yo, mabilis na sagot ni Carlos, sabay iwas ng inin. Anak, nanginginig na tinig ni Ernesto, ako ba'y pabigat na sa inyo? Ganun na lang ba kadali para sa inyo na iwan ako rito? Walang sumagot agad. Si Verna'y napapikit. Pilit na tinataboy ang awa sa kanyang dibdib. Si Carlos naman ay biglang binuksan ang makina ng kotse. Para ito sa ikabubuti mo. Huwag mo na sanang pahirapan ang sarili mo. Pansamantala lang. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan, napaiyak si Ernesto. Mga anak, ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang nagsakripisyo para marating nyo kung nasaan kayo ngayon. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit walang nakarinig kundi ang malamig na hangin ng baryo. Pagkaalis ng sasakyan, naiwan siyang mag-isa. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, katabi ang lumang bag at maliit na baong iniwan sa kanya. Pilit niyang pinahid ang luha, ngunit lalo lamang itong bumuhos. Ang mga sasakyan ay bihirang dumaan at ang mga tao tila walang pakialam sa isang matandang nakaupo sa gilid ng daan. Lumubog ang araw at dumilim ang paligid. Walang dumating na nag-alok ng tulong. Nanghihina siya, kaya't pinilit niyang maghanap ng masisilungan. Sa ilalim ng isang malaking puno sa tabi ng daan, doon siya naupo at dahan-dahang humiga. Habang nakatanaw sa kalangitan, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong pinapangarap niya ang magandang kinabukasan para sa mga anak. Naalala niya ang mga gabi ng pagpupuyat, pagguhit ng mga plano para sa bahay ng mga kliyente, at ang tuwang hapid ng bawat tapos na proyekto. Lahat iyon ay ginawa niya para sa kanila. Ngunit ngayong gabi, siya'y isang matanda na iniwan, walang kasama, at walang kasiguraduhan kung may bukas pa para sa kanya. Leonora, mahina niyang bulong, iniisip ang kanyang yumaong asawa. Kung andito ka pa, siguro hindi ganito ang kalagayan ko. Unti-unti siyang nilamon ng pagod at sakit. Ramdam niya ang kirot hindi lamang sa katawan na hirap kumilos, kundi higit sa lahat, sa puso niyang tinaboy ng sariling dugo. Ang mga luhay hindi tumigil sa pagbagsak habang nakayakap sa kanyang bag, na para bang iyon na lamang ang natitirang kasama niya sa gabing iyon. At sa ilalim ng malamig na gabi, sa tabi ng kalsadang walang dumaraan, doon natulog si Lolo Ernesto. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa bigat ng damdaming hindi kayang tiisin ng isang pusong nadmahal ng lubos, ngunit iniwan sa gitna ng kawalan. Mataas na ang araw nang mapansin ni Mang Isko ang isang matandang nakahandusay pa rin sa ilalim ng puno. Tatabi ang lumang bag at mga pagkaing halos hindi nagalaw. Habang dala niya ang kariton,
na may lamang gulay. Napahinto siya at nilapitan ang matanda. "Hoy, tatay, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Mang Isko, may halong pag-aalala sa tinig. Dahan-dahang iminulat ni Ernesto ang kanyang mata. Nanginginig at tuyong-tuyo ang lalamunan. "Ah, anak, tubig!" Mahina niyang sagot. Agad siyang tinulungan ni Mang Isko. Binuksan ang dala niyang bote at pinainom ang matanda. Ilang lagup pa lamang ay parang nabuhay muli ang dugo ni Ernesto. Ngunit ramdam pa rin ni Isko ang bigat ng panghihina nito. "Felora," sigaw ni Isko sa kanyang asawa na nasa Bikalayuan, nag-aayos ng mga ani. "Halika dito, may nakita akong matanda." Mabilis na tumakbo si Aling Felora. Bitbit ang bilao ng kamote. Nang makita ang kalagayan ni Ernesto, agad niyang hinaplos ang balikat nito. "Diyos ko, Isko, ang payat at ang putla niya. Sino ang nag-iwan sa kanya rito?" Pinilit umupo ni Ernesto. Hawak-hawak ang bag na para bang iyon na lang ang natitirang pag-asa niya. "Patawad, wala akong alam kung saan ako tutungo. Iniwan ako ng mga anak ko." Nagkatinginan sina Isko at Felora, parehong napailing. "Paano namang nagawa yun ng sariling dugo?" tanong ni Felora, nangingilid ang luha. "Halika tatay, huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo pababayaan." Dinala nila si Ernesto sa kanilang maliit na kubo. Payak lamang iyon, pawid ang bubong, kawayan ang sahig at ilang lumang tasangkapan ang nakakalat. Ngunit ramdam ni Ernesto ang init na pagtanggap, higit pa sa marangyang bahay ng kanyang mga anak. Habang inihain ni Felora ang mainit na lugaw, pinagmamasdan ni Ernesto ang mag-asawa. Bakit kayo tumutulong sa isang tulad kong wala ng halaga?" Mahina niyang tanong. Ngumiti si Isko sabay sabing, "Tatay, walang taong walang halaga. Kahit kami, simpleng magsasaka lang, alam namin na bawat isa'y may saysay. Ang pagtulong sa inyo, malaking bagay na sa amin." Hindi napigilan ni Ernesto ang mapaluha. Salamat sa kabutihan ninyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran." "Walang bayaran, tatay," sagot ni Felora. "Ang mahalaga, ligtas ka na rito." Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik ang lakas ni Ernesto. Kahit hirap kumilos, sinisikap niyang tumulong. Kapag umaga, lagi siyang nakaupo sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Minsan ay nilapitan siya ng isang batang lalaki. "Lolo, totoo po ba na marunong kayong mag-drawing ng bahay?" tanong nito. Hawak-hawak ang lapis na piraso lamang ng kahoy. Napaniti si Ernesto. "Oo, iho. Dati akong arkitekto. Gusto mo bang turuan kita?" "Gusto po," sagot ng bata, sabay upo sa tabi niya. Mula noon, unti-unti siyang nakilala ng mga kabataan sa baryo. Tuwing hapon, may mga batang lumalapit. Dala-dala ang kanilang mga notebook at lapis. Tinuruan sila ni Ernesto kung paano magguhit ng simpleng bahay, paano gumawa ng linya, at kung paano maging masinop sa kanilang ginagawa. Isang gabi, habang naglalatag ng banig si Felora, sinabi niya kay Isko, "Nakakatuwa si Tatay Ernesto. Para siyang guro ng mga bata. Hindi ko akalaing magkakaroon siya ng ganitong silbi dito sa baryo." Tumango si Isko. "Oo nga, tingnan mo kanina pati si Nardo, yung ulilang binata, sumali na rin. Hindi lang siya inspirasyon sa mga bata, Felora. Inspirasyon din siya sa atin. Kahit anong hirap, may lakas pa rin siyang ibahagi." Narinig iyon ni Ernesto at hindi niya napigilang ngumiti habang nakahiga. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit niya naramdaman na siya'y mahalaga. Hindi dahil sa kayamanan o posisyon, kundi dahil sa simpleng kabutihang loob. Isang hapon, kinausap siya ni Nardo. "Lolo Ernesto, salamat po. Simula nang turuan niyo ako, parang nagkaroon ako ng direksyon sa buhay. Dati, wala akong alam kundi magtrabaho kung saan-saan.
Ngayon, gusto ko na ring maging katulad ninyo. Gumawa ng mga bagay na makakatulong sa iba. Mahina ngunit puno ng pagmamalaki ang sagot ni Ernesto. Nardo, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na wala kang mararating. Ang mahalaga ay may disiplina ka at puso para sa ginagawa mo. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nabura sa kanyang puso ang pait ng pagkakalimot ng kanyang mga anak. Oo, masakit pa rin. Ngunit sa bagong pamilyang natagpuan niya sa baryo, kay Mang Isko, kay Aling Felora, kay Nardo, at sa mga kabataang kanyang tinuturuan, nararamdaman niyang muling may saysay ang kanyang buhay. At habang tumarami ang mga batang natututo sa kanya, lalo pang lumalim ang kanyang paniniwala. Kahit iniwan ang sariling dugo, may mga taong handang kumupkop at magbigay ng tunay na halaga sa isang tulad niyang halos nawalan na ng dahilan para mabuhay. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa matandang dumating na inalagaan ni Mang Isko at Aling Felora. Marami ang nagtaka kung sino siya at saan galing. Ngunit dahil sa kabaitan at pagiging magalang ni Ernesto, hindi nagtagal ay tinanggap siya ng mga taga roon na parang isa na ring kabahagi ng kanilang maliit na pamayanan. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ng husto ang araw, makikita si Ernesto na nakaupo sa bangkito sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng kubo ni Isko. Bitbit niya ang lapis at papel na minsang ibinigay ng isa sa mga bata. Dumarating ang ilang kabataan, may dalang notebook, ilan pa'y may pinilas na karton mula sa kahon ng sardinas at sabik na nakikinig sa kanya. Huwag kayong basta-basta gumuhit ng linya. Kailangang tuwid, matatag at malinaw ang direksyon, wika ni Ernesto habang ginagabayan ang kamay ng batang si Ramil. Tulad ng buhay, dapat alam mo kung saan ka patutungo bago ka magpatuloy. Lolo Ernesto, panong na misang batang babae na si Lisa, paano po kung hindi pantay ang guhit? Ngumiti siya. Walang perpektong guhit, apo. Ang mahalaga, handa kang ayusin at ulitin hanggang maging maganda. Ganun din sa pagkatao. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ng mga kabataan na hindi lamang pagguhit ang kanyang itinuturo, kundi mga aral sa buhay. Hindi nagtagal, halos buong baryo'y nakakaalam na kung saan makikita ang mga batang natututo sa ilalim ng punong mangga. Tinawag pa nga nila itong paaralan ni Lolo Ernesto. Isang hapon may binatang palaging nasa tabi-tabi, tahimik at halos hindi nakikisama. Siya si Nardo, 18 taong gulang, ulila mula pagkabata. Tumigil siya sa gilid at nagmasid. Napansin ito ni Ernesto. Halika iho, wika ng matanda, sabay turo sa bakanting upuan. Subukan mong humawak ng lapis. Nag-aatubili si Nardo. Lolo, hindi po ako marunong. Baka pagtawanan lang nila ako. Ngumiti si Ernesto, nilapit ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Walang nagiging magaling agad. Dito, walang tumatawa sa pagkakamali. Dito, natututo tayong lahat. Dahan-dahang umupo si Nardo at kinuha ang lapis. Habang tinuturuan siya ni Ernesto kung paano gumawa ng simpleng linya at hugis, nakita ng mga bata na seryoso pala ang binata. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nawala. Laging nasa tabi ni Ernesto, handang tumulong, nag-aabot ng papel o nag-aayos ng mga bata. Hindi nagtagal, naging parang sariling apo na ni Ernesto si Nardo. Lolo, minsang wika ni Nardo, matagal ko nang iniisip. Wala na akong magulang, wala ring tumutulong sa akin. Pero ngayong nakilala kita, parang may bago akong tatay o lolo na handang gumabay. Napaiyak si Ernesto sa narinig. At ako naman, Nardo, parang muling nagkaroon ng anak na handang makinig at sumunod. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naibalik mong halaga sa puso kong halos tuluyan ng sumupo. Bukod sa pagtuturo ng pagguhit, natuturing makibagay si Ernesto sa gawain ng baryo. Isang araw,
Isinama siya ni Mang Isko sa kanilang maliit na bukid. Kahit hirap ang katawan, pinilit niyang simabay. "Lolo Ernesto, baka mapagod kayo," babala ni Isko. "Hindi bali, Isko," sagot niya habang dahang-dahang nagtatanim ng mga binhi ng sitaw. "Mas mabuti nang nakakapag-ambag ako kaysa nakaupo lang. Ang katawang ko man ay may kapansanan pero ang puso ko buo pa rin." Natuwa ang mga kapitbahay nang makita siya. Sa bawat pagtatanim at pagdidilig, tila unti-unting bumabalik ang sigla ni Ernesto. Minsan, napapansin ni Felora na mas mabilis nang makalakad ang matanda kaysa noong una nila itong makita. "Isko," bulong niya isang gabi, "tingnan mo si Tatay Ernesto. Para bang muling nabubuhay. Hindi ko akalaing ganon ang magiging epekto ng simpleng pagtulong." "Siguro dahil nararamdaman niya na mahalaga siya rito," sagot ni Isko. Iba ang lakas ng isang taong muling nagkakaroon ng silbi. At totoo na, sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kalooban ni Ernesto. Natutunan niyang makisama sa mga kabataan, magturo at makibahagi sa ani. Unti-unti rin siyang nagkakaroon ng bagong pamilya. Hindi nga sila kadugo, ngunit ramdam niya ang malasakit at pagmamahal na matagal nang nawala sa kanya. Isang gabi, nagtipon ang ilang mga bata sa paligid niya. May dala silang maliit na lampara at tinapay na inihanda ng kanilang mga magulang. "Lolo Ernesto," sabi ni Lisa, "gusto po naming magpasalamat. Simula nang dumating kayo, natututo kaming hindi lang mag-drawing, kundi maging mas responsable." "Oo nga po, Lolo," dagdag ni Ramil. "Mas masipag na kaming tumulong sa bahay kasi sabi nyo, disiplina raw ang puhunan." Napatingin si Ernesto sa mga batang naapalibot sa kanya at doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi na niya inaasahan, ang tunay na pagmamahal. "Mga apo," mahina niyang sabi, "akala ko'y wala na akong halaga. Pero dahil sa inyo, napagtanto kong mali ako. Hindi pala nasusukat ang halaga ng isang tao sa kung gaano siya kayaman o kung gaano siya kilala. Nasusukat ito sa kung gaano siya nakakapagbigay sa iba." Tahimik ang lahat at pagkatapos ay sabay-sabay na nagsabi ang mga bata, "Salamat, Lolo Ernesto." Muling pumulo ang luha ng matanda. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ligayang hindi niya inakala pang mararamdaman. Sa baryong iyon, sa piling ni na Isko, Felora, Nardo at ng mga kabataang kanyang tinuruan, natagpuan niya ang bago niyang pamilya. Isang pamilya na tunay na nagmamalasakit at nakakita sa kanyang halaga sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Mabilis na kumalat sa bayan ang balita na iniwan daw ng sariling mga anak si Ernesto sa isang liblib na lugar. Nagsimula ito sa isang tricycle driver na nakasaksi ng ibinabasya ni na Carlos at Berna sa gilid ng kalsada. Matandang lalaki, dala ang isang lumang bag, iniwan lang. Hindi ko malilimutan ang itsura niya. Para siyang nagtatanong kung bakit siya pinabayaan. Ikinuwento nito sa kapwa driver habang nag-aabang ng pasahero. Hindi nagtagal, umabot sa mga tindera sa palengke, sa mga kapitbahay at sa mga lumang kaibigan ng pamilya ang tsismis. Sa umpisa, walang gustong maniwala. Sino ba naman ang mag-aakalang ang kilalang pamilya ng mga negosyo? Sina Carlos na may malaking hardware store, si Berna na asawa ng abogado at si Lucio na anak ni Ernesto ay magagawa iyon sa sariling ama. Ngunit habang lumihipas ang mga araw at hindi na nakikita si Ernesto sa bayan, unti-unting naging mas kapanipaniwala ang mga bulong-bulungan. Isang gabi, habang nagdaraos ng salo-salo sa bahay ni Carlos, kinausap siya ng kanyang pinsan na si Miriam. "Carlos, totoo ba yung kumakalat na balita na iniwan niyo si Tito Ernesto sa baryo?" "Diyos ko, paano niyo namang nagawa iyon?"
Napakunot ang noo ni Carlos at agad na umiling. Hindi totoo yun, Miriam. Pansamantala lang kaming naghanap ng tahimik na lugar para kay Papa. Mahina na siya. Kailangan ng mas maayos na hangin. Hindi namin siya pababayaan. Ngunit hindi kumbinsido si Miriam. Kung ganon, bakit hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita? Ni isang kamag-anak, walang nakakaalam kung nasaan siya. Nakialam si Rolando, asawa ni Verna, na nakaupo sa kabilang mesa. Masyado kayong nakikinig sa chismis. Walang katotohanang lahat yan. Kung si Ernesto man ay wala rito, ibig sabihin nasa mabuting kalagayan siya. Hindi niyo na kailangang makialam. Tahimik lamang si Verna, ngunit halata sa kanyang mga mata ang hindi mapigilang kaba. Samantala, si Lucio ay nagkukulong sa bahay. May ilang kamag-anak na lumapit sa kanya, ngunit puro iwas ang sagot niya. Hindi ko alam, baka nasa bahay ni kuya o ni ate. Hindi ako kasama sa mga desisyon. Ngunit sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanilang ama, hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mata ng kausap. Dahil sa lumalalang chismis, may ilang kamag-anak ang nagdesisyong magsagawa ng paghahanap. Sina Miriam at Tito Boy, kapatid ng yumaong asawa ni Ernesto, ay nagpunta sa mga karatig baryo upang magtanong. Ngunit sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, wala silang nakuhang malinaw na sagot. Mukhang tinatago nila Boy, sabi ni Miriam habang nakasafay sa jeep pauwi. Bakit parang wala silang pakialam? Kung tatay ko yun, kahit saan ko susuyurin para lang makita. Hindi na ako magtataka, Miriam, sagot ni Boy. Mula nang umangat sa negosyo ang mga anak ni Ernesto, tila nawalan na sila ng malasakit. Pera at pangalan lang ang iniisip. Habang patuloy ang pagkalat ng usapan, nagsimulang makaramdam ng hiya ang tatlong magkakapatid. Sa bawat pagtungo nila sa palengke o simbahan, may mga matang nakatingin. May mga bibig na bumubulong. Yun yung anak ni Mang Ernesto, di ba? Iniwan daw nila ang tatay nila. Kawawa naman, ang dami pa namang itinulong ng matanda noon malakas pa. Naririnig dito ni Verna habang namimili ng prutas. Ngunit kahit nararamdaman nilang lumalala ang sitwasyon, mas pinili pa rin nilang isubsob ang sarili sa kani-kanilang buhay. Si Carlos, mas lalo pang nagpakabusi sa negosyo, madalas wala sa bahay. Si Verna, tinulungan ang asawa niyang si Rolando sa mga social events at kliyente. Kunwari walang nangyayari. At si Lucio, mas nagpakalubog sa bisyo, palaging nasa inuman kasama ang mga barkada para takasan ang konsensya. Isang gabi, muling nag-usap ang magkakapatid. Carlos, wika ni Verna, hindi na pwede ang ganito. Kung hindi natin maaayos ang mga usap-usapan, baka pati negosyo mo madamay. Huwag mo akong turuan. Verna, alam kong pinoprotektahan mo lang ang sarili mong reputasyon. Ako ang may pinakamaraming ipinuhunan dito, kaya ako ang unang masisira kapag kumalat pa ito. Biglang nagsalita si Lucio, halatang lasing. Talagang nag-aalala kayo? Di hanapin natin si Papa. Hindi nyo ba naiisip? Baka wala na siya? Baka patay na siya sa kung saan? Hindi nyo ba yun kinatatakutan? Napahimik ang dalawa. Ilang saglit bago muling sumagot si Carlos. Hindi, buhay si Papa. Alam kong matibay siya. Kung may balak siyang bumalik, babalik siya. Kung hindi, edi mas mabuti na lang. Hindi nakapagsalita si Verna, ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unti na rin kinain ng konsensya ang kanyang puso. Alam niyang mali ang ginawa nila, ngunit hindi niya magawang umamin. Hindi lang sa bayan, kundi pati sa sarili niya. At habang mas abala sila sa pera, negosyo at sariling kasiyahan, lalong hindi nila napansin na sa baryong malayo sa kanila, si Ernesto ay unti-unting bumabangon
at nagkakaroon ng bagong buhay, kasabay ng mga taong tunay na may malasakit. Isang hapon, habang nakaupo si Ernesto sa harap ng kubo ni na Isko at Felora, pinagmasdan niya ang lumang bag na palagi niyang dala mula nang iwan siya ng mga anak. Hindi ito ordinaryong bag dahil sa ilalim ng mga damit at ilang lumang gamit ay nakatago ang isang makapal na sobre na halos ilang dekada na yang pinapangalagaan. Inilabas niya ito at marahang binuklat. Nandoon ang titulo ng lupain, 20 ektarya na iniwan sa kanya ng kanyang pinsan na si Leandro. Si Leandro ay isang kilalang negosyante noong nabubuhay pa at bago ito pumanaw, ipinagkatiwala sa kanya ang lupa sa kondisyon na ito'y gagamitin para sa kapakinabangan ng tama at marunong mag-alaga. Hindi ito alam ng kanyang mga anak sapagkat pinili niyang huwag ipaalam. Noon, iniisip niyang ipapamana rin niya ito sa kanila. Ngunit matapos siyang itaboy at iwan, nagsimula siyang mag-isip ng ibang landas. Kung nalaman nila ito, baka mas lalo lang nilang ginamit ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit dito, nakikita ko ang mga taong kahit walang dugot laman na ugnayan ay tunay na may malasakit. Lumapit si Nardo, bitbit ang ilang gulay na itinanim nila sa maliit na bakuran. Lolo Ernesto, may iniisip po ba kayo? Kanina pa kayong tahimik na nakatitig sa papel na yan. Napangiti si Ernesto sabay tinupi ang dokumento. Nardo, ito ang titulo ng lupain ng pinsan kong si Leandro. Naiwan ito sa akin. Malawak, 20 ektarya ang supat. Noon, para ito sa aking mga anak. Pero huminto siya sandali at tumulo ang luha sa kanyang mata. Sa ginawa nila, hindi ko na alam kung karapat-dapat pa sila. Napatigil si Nardo. 20 ektarya, lolo, para kayong may hawak na kayamanan. Pero bakit hindi niyo sinabi agad? Dahil hindi pera o lupa ang dapat sinusukat sa pamilya, Nardo. Gusto kong makita kung may malasakit sila kahit wala akong maibigay. Ngunit kabaligtaran ang ipinakita nila. Kinabukasan, nagpasya siyang bumisita sa bayan kasama si Mang Isko. Dinala siya nito sa isang maliit, ngunit disenteng opisina ng abogadong kilala sa baryo, si Attorney Rosalinda, isang babaeng nasa edad 45, seryoso ngunit kilala sa kanyang integridad. Magandang araw po, Attorney. Bati ni Ernesto habang marahang naupo. Magandang araw rin po. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Tanong ng abogada. Dahan-dahan niyang inilapas ang sobre at inihain ito sa mesa. Ito po ang titulo ng lupa na naiwan sa akin ng pinsan kong si Leandro. Hindi alam ng aking mga anak na hawak ko ito. Ang totoo, itinago ko sa kanila. Ngunit ngayon naguguluhan ako kung kanino dapat ipamana. Napataas ng kilay si Rosalinda at maingat na binasa ang dokumento. 20 ektarya, malawak ito at malinaw na nasa pangalan ninyo. Kung totoo ang kwento ninyo, kayo ang may buong karapatan kung kanino ipapamana. Pero bakit po kayo nag-aalangan? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ernesto. Dahil iniwan ako ng mga anak ko, pinabayaan nila ako. Kung ibibigay ko ito sa kanila, makalalo lamang silang maging sakim. Ngunit kung ipapamana ko sa iba, baka isipin ng iba na wala akong puso bilang ama. Ano ang tama, attorney? Tahimik na tinitigan siya ni Rosalinda bago sumagot. Ginoo, ang pamana ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa puso at layunin. Ang tanong ay hindi kung kanino ninyo gustong ibigay, kundi kung sino ang tunay na magpapahalaga. Ang lupa ay maaaring magbigay ng buhay sa komunidad kung tama ang gagamit. Kung sa palagay ninyo, may taong higit na karapat-dapat, doon ninyo ibigay. Ngunit pag-isipan ninyong mabuti. Ang desisyong ito ay hindi na pwedeng balikan kapag natapos. Naglakad palabas si Ernesto na mabigat ang dibdib ngunit malinaw ang isip. Sa gilid ng daan, nagsalita siya kay Mang Isko. Isko, minsan naiisip ko, hindi pala nasusukat ang dugo sa pagmamahal.
Hindi ako iniwan ng mga taong hindi ko kadugo, pero ang sariling anak ko, itinapon ako. Kung ipapamana ko ito sa baryo, baka mas marami pang makinabang. Bago, sumagot si Isko. Tatay Ernesto, kahit anong desisyon ang gawin niyo, alam naming ito'y mula sa puso. Ang mahalaga, makita niyo kung sino talaga ang karapat-dapat. Sa mga sumunod na linggo, pinagmamasdan ni Ernesto ang baryo, ang mga batang masigasig na nag-aaral sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Si Nardo na tila muling nagkaroon ng direksyon at sina Isko at Felora na nagbigay sa kanya ng pamilya sa panahong wala siyang masasandalan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang pasya. Isang gabi, kinausap siya ni Nardo. Lolo, kung ako po ang tatanungin, hindi na ako aangal kahit wala akong mana. Ang mahalaga, nakilala ko kayo. Ipagkakatiwala niyo sa akin ang lupa, gagamitin ko po ito para sa mga tao rito. Hindi para yumaman, kundi para may makinabang na mas marami. Napaiyak si Ernesto sa mga salitang iyon. Nardo, hindi ko alam kung bakit ngayon lang tayo nagtagpo. Pero pakiramdam ko, matagal na kitang apo. Baka ikaw ang sagot sa tanong kung kanino dapat ipagkatiwala ang iniwan ni Leandro. At doon, sa katahimikan ng baryo, nag-ugat ang pasya ni Ernesto. Ang pamana ay hindi mapupunta sa mga anak na tumalikod, kundi sa mga taong nagbigay ng bagong halaga at dignidad sa kanya. Ngunit bago niya tuluyang gawin ang desisyon, kailangan pa niyang iharap ito ng maayos. Isang hakbang na magbibigay ng aral hindi lamang sa baryo, kundi sa mismong mga anak niyang minsang tumalikod sa kanya. Lumipas ang 1 buwan mula nang iwan si Ernesto sa baryo, at sa panahong iyon ay tila nagkaroon siya ng panibagong lakas at dahilan para mabuhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga batang masigasig na natututo sa pagguhit at ang pag-unlad ng maliit na taniman kasama sina Isko at Felora, alam niyang may kailangan pa siyang tapusin. Isang hakbang na matagal na niyang iniwasan, ngunit hindi na pwedeng ipagpaliban. Panahon na siguro para bumalik ako sa lungsod. Mahina niyang wika isang gabi habang nakaupo sa tabi ng apoy. Nagulat si Nardo. Lolo Ernesto, sigurado po ba tayo? Paano kung hindi nila kayo tanggapin? Mumiti ang matanda, tinatapik ang balikat ng binata. Kung hindi nila ako tanggapin, ayos lang. Hindi ko na hinahanap ang yakap ng dugo dahil natagpuan ko na iyon sa inyo. Ngunit may kailangan akong ipakita, hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Panahon na para harapin ang katotohanan. Sumang-ayon sina Isko at Felora. Kung pupunta kayo, sasama kami, sabi ni Felora. Hindi namin hahayang mag-isa ka ulit. At ganoon na ang nangyari. Kinabukasan, naglakbay sila patungo lungsod. Kasama ang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ang makapal na sobre ng titulo. Sumakay sila ng jeep at bus, halos kalahating araw bago narating ang lungsod. Sa bawat kilometro, ramdam ni Ernesto ang bigat ng mga alaala, ang kanyang mga anak na iniwan siya at ang bahay na minsang puno ng tawanan ngunit ngayon ay naging pugad ng mapait na alaala. Pagdating nila sa tapat ng malaking bahay ni Carlos, rinig na agad ang ingay ng tugtugan at tawanan. May kasayahan pala, anibersaryo ng negosyo. Nagsusuot ng magagarang damit ang mga bisita. May mga sasakyan na nakaparada at makikita ang karangyaan sa bawat sulok. Lolo, sigurado po ba kayo? Baka mapahiya lang kayo, bulong ni Nardo. Hindi ako pumunta para maghanap ng hiya, sagot ni Ernesto. Pumunta ako para ipaalala sa kanila na ako'y buhay. At may iniwan akong bagay na higit pa sa salapi. Naglakad siya, mabagal, ngunit matatag, papunta sa pintuan. Sumunod sina Isko, Felora at Nardo. Halatang hindi komportable sa marangyang paligid, ngunit handang sumuporta. Nang pagbuksan sila ng guard, muntik nang hindi sila papasukin. Sino po sila? Tanong ng guwardiya. Nakataas ang kilay. Bago pa makapagsalita sina Isko,
Si Ernesto na mismo ang tumugon. Ako ang ama ng may-ari ng bahay na ito. Napatingin ang guard, nagdadalawang isip. Ngunit nang makita ang ilang mga bisitang napalingon at tila nakilala ang matanda, hindi na niya nagawa pang pigilan. Pagpasok nila sa loob, biglang natahimik ang ilang bisita. May mga nagbulungan. Si Mang Ernesto yung akala ko'y nawala na. Sa gitna ng kasayahan, lumapit si Verna na nakasuot ng pulang bestida. Manlaki ang kanyang mga mata at ang hawak na wine glass ay muntik na mahulog. Pa, napatigil ang tugtugan at nagsimula ng mapatingin ang mga tao. Mula sa entablado, bumaba si Carlos na nagulat din kasama ang kanyang asawa. Diyos ko! Papa, buhay ka pa? Si Lucio na nasa gilid ay napaiyak agad. Akala ko'y wala ka na. Tahimik lamang si Ernesto habang unti-unting naglalakad papasok. Hawak-hawak ang makapal na sobre. Hindi na siya ang matandang kaawa-awa noong iniwan nila. Bagaman may kapansanan, kita sa kanyang tindig ang dignidad at lakas ng loob na muli niyang natagpuan. Lumapit siya sa gitna, humarap sa 3 anak at marahang nagsalita. Akala niyo siguro'y hindi na ako babalik. Akala niyo siguro'y wala na akong silbi. Ngunit narito ako at dala ko ang bagay na matagal niyong hindi nalaman. Bumaling siya sa mesa at inilapag ang makapal na sobre. Binuksan niya ito at unti-unting inilabas ang titulo ng 20 ektaryang lupa. Ito ang iniwan sa akin ng pinsan kong si Leandro. 20 ektarya, isang kayamanang pinili kong itago dahil nais kong makita kung may halaga pa ba ako sa inyo kahit wala akong maibibigay. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Iniwan niyo ako, itinapon at kinalimutan. Hindi na nakapagsalita si Carlos. Namutla siya at napahawak sa kanyang noo. Si Verna ay lumapit, nanginginig ang tinig. Pa, patawarin niyo kami. Hindi namin alam na hindi ninyo kailangan malaman para gampanan ang inyong tungkulin bilang anak. Sagot ni Ernesto, may pait, ngunit buo ang tinig. Si Lucio ay napaluhod, umiiyak. Pa, mali kaming, wala kaming karapatan. Nakakahiya kami. Patawarin mo ako. Pa, naluha rin si Felora at Isko sa gilid at marahang bumulong si Isko. Diyos ko, ang tapang ng matandang ito. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang sugat niya sa pamilya. Tahimik si Nardo, ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa balikat ni Ernesto, tanda ng suporta. At sa harap ng lahat ng bisita, naglaho ang inay ng kasayahan. Pinalitan ito ng katahimikan at tensyon. Habang nakatayo si Ernesto na para bang siya na mismo ang hukom ng kanyang sariling pamilya. Mga anak ko. Dagdag niya, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba kayong pagkatiwalaan ng pamana. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang dating matandang basta nyo na lang maitatapon. Ako'y bumalik hindi upang humingi ng awa, kundi upang ipaalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakasalalay sa inyong kagustuhan, kundi sa dignidad na dala niya. At doon, sa gitna ng marangyang kasayahan, ang mga anak na minsang nagtaboy sa kanya ay napaiyak at natigilan, habang ang mga bisita ay nagbulungan, gulat sa pagbabalik ng matandang minsan nilang hinangaan at ngayon ay nagbalik upang harapin ang kanyang pamilya na minsan siyang itinakwil. Tahimik ang buong bulwagan nang dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang sobre. Marahan niyang inilabas ang makapal na papel, ang titulo ng lupang iniwan sa kanya ng pinsang si Leandro. Nakatingin ang lahat ng bisita, mga anak at kahit si Rolando na asawa ni Verna. Hindi makapaniwala sa nakikita. Tingnan nyo, wika ni Ernesto. Nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang boses. 20 ektaryang lupa. Isang yaman na itinago ko sa inyo dahil ang gusto kong makita ay hindi kung gaano kayo kasakim, kundi kung may malasakit pa ba kayo sa isang ama na nagpalaki sa inyo. Bumuntong hininga siya,
Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang salita. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Iniwan niyo ako. Pinabayaan niyo akong magdusa. Itinapon sa baryo na parang wala ng silbi. Ngayon, masasabi ko sa inyo, hindi ko na balak ipamana ito sa inyo. Napahawak si Verna sa kanyang dibdib. Halos mahulog ang hawak niyang baso. "Pah! Hindi! Huwag naman ganon!" Bumuhos ang kanyang luha at mabilis siyang lumapit sa harap ng ama. "Patawarin mo kami pa. Nabulag kami sa mga sarili naming buhay, sa kayamanan, sa ambisyon. Hindi namin napansin na ikaw ang pinakamahalaga. Pa, nagmamakaawa ako." Naluha rin si Carlos, bagamat pilit niyang pinipigilan. "Papa, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Sa sobrang dami ng iniisip sa negosyo, nakalimutan ko ang responsibilidad ko bilang anak. Patawarin mo rin ako." Si Lucio, na tila matagal nang may kinikimkim, ay napaluhod at halos hindi makatingin sa mata ng ama. "Pa, wala akong karapatan humarap sa'yo. Ako ang pinakawalang silbi sa ating lahat at imbes na alagaan ka, naging pabigat pa ako. Wala akong maibigay na dahilan para patawarin mo ako. Pero pa, wag mo akong itakwil ng tuluyan." Isa-isang umagos ang luha ng magkakapatid. Bawat isa'y nagsusumamo, nagsisikap bumawi sa pamamagitan ng mga salitang noon pa sana nila binigkas. Ngunit si Ernesto, bagamat ramdam ang kirot at lungkot, ay hindi agad bumigay. "Mga anak," aniya, pinupunasan ang sariling luha. Hindi ganon kadali ang lahat. Hindi lahat ng sugat ay napapagaling ng iilang luha o salita ng pagsisisi. Masyado nang malalim ang sugat na iniwan ninyo. Isang ama na itinapon ng sariling anak, hindi madaling kalimutan. Tumingin siya sa kanilang tatlo, isa-isa. "Alam niyo ba kung sino ang kumupkop sa akin noong mga panahong iyon? Hindi kayo. Hindi ang mga kamag-anak, kundi mga taong hindi ko kaano-ano. Isang magsasakang si Mang Isko, ang kanyang asawa na si Felora, at isang ulilang binatang si Nardo. Sila ang nagpakain sa akin, nagbigay ng tahanan at nagpakita na hindi pala ako walang halaga. Sa kanila ko naramdaman ang pagiging tunay na pamilya. Nagbulungan ang mga bisita. Ang ilan ay napailing, hindi makapaniwala sa kawalang puso ng mga anak ni Ernesto. Habang wala kayo, pagpapatuloy ng matanda, sila ang nag-aruga. Ang mga batang hindi ko kadugo, nakinig sa akin. Niyakap ang kaalaman ko at ginawa akong bahagi ng kanilang buhay. Ang mga kamay na walang kinalaman sa dugo, sila ang nag-abot ng pagkain at tubig noong ako'y walang-wala. Pa, nagkamali kami. Humahagulhol na si Verna. Kung maibabalik ko lang, hindi ko hahayaang mangyari yon. Handa akong lumuhod sa harap mo kahit sa harap ng lahat ng tao rito. Kung iyon ang kailangan. Lumuhod siya sa harap ng ama, hawak ang kanyang kamay at hindi na alintana ang mga bisitang nakatingin. Ngunit hindi kumilos si Ernesto upang siya'y buhatin. "Verna, hindi ako nandito para ipahiya kayo. Nandito ako upang ipaalala kung ano ang halaga ng isang pamilya. Ngunit tandaan ninyo, ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala. Pwedeng patawarin ko kayo, oo, pero hindi ibig sabihin ay manunumbalik agad ang lahat." "Papa," garalgal ang boses ni Carlos. "Sabihin mo lang kung anong kailangan naming gawin. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Huwag mo lang kaming itakwil." "Wala akong ipagagawa sa inyo," sagot ni Ernesto. "Ang dapat niyong gawin ay hanapin sa puso ninyo ang tunay na malasakit. Hindi dahil may makukuha kayo, kundi dahil iyon ang tama. Noon, wala akong maibigay at iniwan ninyo ako. Ngayon na may dala akong pamana, saka kayo nagkakandara pa." Ano ang ibig sabihin yon? Walang nakasagot. Tanging iyak ni Verna at hikbi ni Lucio ang maririnig. Ang mga bisitay na natiling nakamasib. Ilan ay nag-alisan na, dala ang mabigat na tanong sa isip. Paano nagagawa ng mga anak na ipagtabuyan ang isang amang minsang nagtaguyod sa kanila? Umarap muli si Ernesto sa mga anak.
Isipin niyo ito bilang huling pagkakataon na binigay ko sa inyo. Ang pagkakataong baguhin ang sarili. Hindi ko sinasabing wala na akong puwang para sa inyo. Ngunit hindi rin ninyo pwedeng asahan na babalik agad ang dati. Ang tiwala ay parang salamin. Minsan nabasag, mahirap nang ibalik ang dati. At doon, muling nagkatahimikan. Hindi na marinig ang tugtugan, hindi na makita ang saya. Ang dating kasayahan ay napalitan ng bigat ng katotohanan. Isang ama ang bumalik mula sa kawalan, hindi upang magdala ng yaman, kundi upang ipamuka ang sakit ng kanilang kapabayaan. At sa gitna ng lahat, hawak-hawak ni Ernesto ang titulo ng lupa, simbolo hindi lamang ng kayamanan, kundi ng aral na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Na ang tunay na pamilya ay yaong marunong magmalasakit, kahit wala silang mapapala. Nang matapos ang gabing iyon ng pagbubunyag, marami sa mga bisita ang nagsiuwi na dala-dala ang kwento ng isang ama na muling bumalik upang harapin ang mga anak na nagtaboy sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang pagtitipon, hinarap ni Ernesto ang kanyang 3 anak at ang mga taong naroroon. Mga anak ko, mariin niyang wika, maaaring humingi kayo ng tawad, ngunit hindi ko na ibabalik ang tiwalang tinapon ninyo. At hindi ko ring ipapamana sa inyo ang lupang ito. Nagulat ang lahat. Pa, sigaw ni Carlos, nanlilisik ang mata. Hindi mo pwedeng gawin yan. Dugot laman mo kami. Ngunit nanatiling kalmado si Ernesto. At dugot laman ba ang dahilan para ako'y itapon ninyo sa kalsada? Ang dugo ay hindi sapat kung walang malasakit. Ang dugo ay hindi sapat kung walang respeto. Ang dugo ay walang saysay kung walang pagmamahal. Napahagulhol si Verna. Pa, ibigay niyo na lang kahit kaunti. Baka pwede nating hati-hatiin. Hindi, matigas na sagot ng matanda. Hindi ko ibibigay sa inyo. Ang lupang ito ay ipakangalan ko kay Nardo at higit sa lahat sa komunidad na kumupkop sa akin. Sila ang nagparamdam na ako'y may halaga pa. Namutla si Lucio. Papa, paano naman kami? Wala na nga akong naitulong, ngayon mawawalan pa ako ng kahit anong pamana. Anak, sagot ni Ernesto, kung mamana lamang ang hinahanap ninyo, hindi nyo kailanman mauunawaan ang tunay na aral. Ang pinakamalaking pamana ng isang ama ay ang mabuting alaala at pag-ibig. Ngunit pinili ninyong sirain ang alaala at kalimutan ang pag-ibig. Kaya ngayon, wala kayong matatanggap kundi ang aral ng inyong pagkukulang. At doon, itinulak ni Ernesto ang sobre palapik kay Nardo. Anak, hindi mo man ako kadugo. Ipinakita mo sa akin ang malasakit na hindi ko naranasan mula sa mga anak ko. Gamitin mo ito hindi para sa sarili mo lamang, kundi para sa baryong nagligtas sa akin. Nanginginig ang kamay ni Nardo habang hawak ang titulo. Lolo Ernesto, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Karapat-dapat ka, Nardo, tugon ng matanda. Dahil sa iyong kabutihang loob, natagpuan kong muli ang halaga ko. Mabilis kumalat ang balitang iyon. At ilang buwan lamang ang lumipas. Ang baryong minsang tahimik at mahirap ay nagsimulang magbago. Ang lupa ay ginawang sakahan na nagbibigay ng hanap buhay sa maraming pamilya. Sa kabilang bahagi naman, nagtayo ng maliit na paaralan gamit ang bahagi ng yaman ni Ernesto. Ang mga batang dati nakaupo lamang sa ilalim ng puno ay nayon may maayos ng silid-aralan. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa si Mang Isko, napatingin siya kay Ernesto na nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang mga taong nagtutulungan. Tatay Ernesto, masayang sabi niya, dahil sa inyo, nabigyan ng bagong buhay ang baryong ito. Hindi kayo pinabayaan ng langit. Ngumiti si Ernesto, tinatapik ang balikat ni Isko. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Isko. Kayo ang tumanggap sa akin noong wala na akong halaga. Ginawa niyo akong bahagi ng pamilya. At ngayon,
Ito ang paraan ko para ipakita ang pasasalamat. Lumapit si Felora, may dalang pagkain. Tama ka riyan, tatay. Pero alam mo ba, sa kabila ng lahat, kami rin ang nakinabang. Dahil sa inyo natutunan naming pahalagahan ang bawat tao, kaduguman o hindi. Samantala, sa lungsod, ibang-iba ang naging kalagayan ni na Carlos, Verna at Lucio. Wala na silang inaasahang malaking pamana. Ang negosyo ni Carlos ay dahan-dahang bumagsak dahil sa maling pamamalakad. Si Verna, kahit warangya pa rin ang pamumuhay dahil sa asawa, ay hindi matahimik sa konsensya. Madalas niyang banggitin sa dasal ang pag-asa na balang araw ay mapatawad siya ng kanyang ama. Si Lucio, bagamat patuloy na naghahanap ng direksyon, ay nagsimula ring magsumikap sa maliit na trabaho marahil dala ng aral na iniwan ng kanilang ama. Isang gabi sa baryo, habang nakaupo si Ernesto sa harap ng paaralan na itinayo mula sa kanyang lupa, lumapit si Nardo. "Lolo, natupad na ang pangarap mo. May paaralan na ang mga bata, may ani na ang sakahan. Ang lahat ng ito'y dahil sa inyo." Mahinang ngumiti si Ernesto. "Hindi dahil sa akin, Nardo. Dahil ito sa malasakit ng komunidad at sa pagkakaisa. Ako'y naging instrumento lamang. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakatali sa dugo. Ang tunay na pamilya ay yaong handang magmahal at mag-alaga kahit wala silang makukuha kapalit." Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa dumilim ang paligid at habang nakatingin sa mga bituin, ramdam ni Ernesto ang kapayapaan. Hindi na siya naghahanap ng yakap ng mga anak na tumalikod sa kanya. Sapagkat sa baryong iyon, sa piling ni Isko, Felora, Nardo at ng mga batang natututo, natagpuan niya ang pamilya na tunay na nagmamalasakit, nagmamahal at nagbibigay ng halaga. At doon nagtapos ang paglalakbay ng isang ama na minsang itinapon at natagpuan ang kahulugan ng pamilya sa mga taong hindi niya kadugo. Isang paalala na ang yaman ay nauubos, ngunit ang malasakit, respeto at pagmamahal, iyon ang tunay na pamana. Maraming salamat sa inyong pagtutok hanggang dulo ng kwento ni Lolo Ernesto. Isang paalala na hindi nasusukat sa dugo ang tunay na pamilya, kundi sa malasakit, respeto at pagmamahal na ipinapakita natin sa isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung anong aral ang pinakanapulot ninyo dito. At syempre, i-like at i-share ninyo na rin para mas marami pa ang makabasa at makapulot ng inspirasyon. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga kwento.